From this to this. Opo, nag-overnight ako dito sa banyo ko. Kung tatanungin niyo ako kung bakit ko to ginawa, hindi ko rin alam. As in, nakapagluto pa ako. Nag-movie marathon. Na para mo naging kwarto yung CR ko. So eto nga, wala na naman ako magawa sa bahay. Mag-alas 12 na nga ng madaling araw, ganito pa yung naiisip ko. Alam niyo naman, nung renovation, tinutukan ko talaga tong banyo ko. Kaya para masulit ko naman, dito tayo mag-overnight. Ganito talaga siguro kapag meron ka na sariling bahay. Kasi kahit anong kalokohan naiisip ko, pwede ko gawin dito. Sana talaga yung mapanindigan ko tong gagawin ko. Naku, kung alam niyo lang, namimiss ko na talaga yung probinsya namin. Doon kasi talaga ako lumaki, kaya sa susunod, ipapasyal ko kayo doon. Naalala ko tuloy kapag may overnight kami magkaklase, hindi ako pinapayagan ng tatay ko. Strict kasi talaga yung parents ko. Buti na lang nadala ko tong kulambu ko galing sa old house. Alam niyo naman, medyo may pagkamaarte yung ate niyo, kaya natatakot makagat ng lamok. Kaya bago pa nila ako kagatin, ako na ang mangangagat sa kanila. Huy, hindi ganun. Medyo na-stress nga ako sa pag-ayos kasi si mama talaga yung gumagawa nito. O, diba? Kung saan ko na siya nilagay. Hindi pa nga pala ako nakakain, kaya naramdaman ko na agad yung gutom. At dahil dyan, magpo-food trip tayo sa loob ng banyo. Sa shower na nga ako magluluto kasi wala nang space. Dati puro ganda-gandahan lang tayo, ngayon nagluluto na. Alam niyo na kung kanino ako nahawa. Hulaan niyo na lang siguro kung ano yung lulutuin ko. Siguro kung nandito si mama, tatanungin ko siya na. Anong ulam? Ngayon hindi ko na yun matatanong kasi wala dito si mama. Natatakot pa nga ako maghiwa kasi baka mahiwa ko yung kuko ko. At dahil dyan, umpisa na natin magluto. Sana talaga masarap yung kalalabasan nito. Kung hindi, pipilitin pa rin natin. Nag-uumpisa pa nga lang ako, nakaramdam agad ako ng init. Kaya nilabas ko na yung electric fan ko. Sa puntong to, napapaisip na ako kung tama ba yung desisyon ko. Kaya naglagay na ako ng toyo. Kasi toyoin naman ako, kaso naalala ko wala palang manunuyo. Aray ko. Naglagay na rin ako ng maraming chili powder kasi mahilig ako sa maanghang. Tapos sinabay ko na rin yung kimchi. Opo, gumawa ako ng kimchi chige. Chige, ikemot. Chige, ikemot. Huy, iba yun. Naglagay na rin ako ng asukal, tubig, asin, pati itlog. Oh, pak, magaling na talaga ang ate nyo. Sa totoo lang, hindi talaga ako mahilig sa gulay. Pero nung tumatanda ako, nagugustuhan ko na siya. Na para bang trentahin na talaga ako. At eto nga, magkakaalaman tayo kung masarap ba yung luto ko. Aminin nyo, yung pagluluto napag-aaralan naman pala. Naalala ko noon, nag-promise ako sa sarili ko na kapag 30 years old na ako, may asawa at anak na ako. Pero i-break ko yung promise na yun Kasi gusto ko yung ready ako at ready yung partner ko. ang dali nga lang iluto to, kaya kahit kayo pwede nyo tong gawin. At talagang napakainit niya sa bibig, ate. O baka akala nyo, alak na to, ah. Favorite ko kasi talaga yung tea. Hindi na nga ako nagsayang ng oras, nanood agad ako ng movie. Literal na nag-me time ako kasi ngayon ko na lang ulit to ginawa. At dahil nabusog na ako, naramdaman ko na yung antok. Kaya nag-toothbrush na rin ako kasi baka akala nyo bad breath ako, no? Oy, di kayo sure. Huy, hindi ganun. Inayos ko na din yung kulambu ko para makatulog na rin tayo. Kasi naman lagi na lang tayo nagpupuya. Kasi naman yung eye bags ko kasing itim na ng sihit ko. Finally, natapos na rin ako. Sana pala niyaya ko yung mga kaibigan ko na mag-overnight. Kaso baka sa lababo at sa shower na lang sila matutulog. Siguro naman hindi na ako mamamahay kasi bahay ko naman to. O, diba? Masaya na naman ang bata. Syempre, hindi naman ako papayag na matutulog ako ng ganito kaliwanag. Doon tayo sa lights on. Matutulog na talaga ako. Ayun lang.